Nagsimula ang palabas kay Emma, isang magandang babae, na nasa isang misyon siya na ginabayan ng isang lalaki sa telepono. Matapos ang kanyang gawain sa Argentina, inalis ni Emma ang kanyang pagpapanggap at bumalik sa kanyang tunay na buhay. Pabalik sa bahay si Emma ay malugod na sinalubong ng kanyang dalawang anak. Sinabi niya sa kanyang asawa na si Dave na kababalik lang niya mula sa isang business trip sa Nebraska. Nakalimutan ni Emma ang kanilang ika-7 anibersaryo sa kasal. Kinaumagahan habang naghahanda ng almusal para sa kanyang pamilya, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Raj, ang taong palaging nag-aayos ng kanyang mga trabaho. Ipinaalam sa kanya ni Raj na ang kanyang kliyente ay nalulugod sa kanyang trabaho sa Buenos Aires at nakatanggap sila ng bayad para sa trabaho. Gayunpaman ay binalaan ni Raj si Emma na huwag masyadong kampante sa kanyang sarili. Dahil ang kanyang larawan ay na-e-post sa isang listahan ng wanted sa dark website, ngunit sa kabutihang palad ay inalis ito ni Raj ang alok na bounty. Pagkatapos ay binigyan siya ng isang bagong gawain, ngunit tumanggi si Emma na nagpapaliwanag na kakauwi lang niya. Patuloy na hinihimok ni Raj si Emma, dahil iginiit ng kliyente na magkaroon ng pinakamahusay na tao para sa trabaho nila. Nag-alok pa nga ng malaking bayad na sapat para panatilihing ligtas si Emma mula sa isang grupo na kilala sa pag-post ng mga bounty sa dark website. Noong gabing iyon, nagmungkahi si Dave ng bakasyon para ipagdiwang ang kanilang ika-7 anibersaryo sa kasal. Ngunit tumanggi si Emma sa takot na mapapahamak niya muli ang kanyang pamilya. Nangako siya noon, ngunit palaging kinakansela ito. Si Dave pagkatapos ay gumawa ng isang plano at binibigyan siya ng costume na nurse para sa isang romantikong roleplay. Gayunpaman si Emma ay may iba't ibang mga ideya, iniimbitahan niya si Dave na makipagkita sa kanya sa susunod na gabi sa isang bar, kung saan sila ay magpapanggap na ibang mga tao gamit ang mga alias nila. Plano niyang kumilos na parang magkikita sila sa unang pagkakataon at mag-book ng isang marangyang silid sa hotel doon. Sa umaga ay binahagi ni Emma ang kanyang plano sa kapatid na babae ni Dave na si Kelly, at hiniling sa kanya na alagaan ang kanilang mga anak. Noong gabing dumating si Emma sa Royal Grand Hotel para sa date nila ni Dave. Samantalang si Dave ay na-stuck sa traffic at nawalan ng signal. Nang subukan niyang ipaalam kay Emma ang tungkol sa kanyang pagkaantala, sa bar nakuha ni Emma ang atensyon ng isang matandang lalaki na kanina pa nakatingin sa kanya. Sinubukan niyang lumapit at nagpakilalang Bob Kellerman. Si Emma ay nagpasyang magpakilala gamit ang pangalang Alice at sinabing siya ay isang financial worker. Si Bob ay patuloy na lumapit sa kanya hanggang sa wakas ay dumating si Dave. Napansin ni Dave na si Emma ay tila walang interes kay Bob at sa halip ay nakatingin sa isang lalaki sa sulok ng bar. Si Dave ay nagdahilan sandali at nagpakilala sa alias bilang Jack Dawson, habang si Emma naman ang gumanap bilang Alice. Habang nag-order si Jack ng inumin, lumapit si Bob sa kanilang mesa at buong pagmamalakang binahagi na nanalo siya ng isang makabuluhang kontrata. Inimbitahan niya sina Alice at Jack na sumali sa pagdiriwang ng kanyang tagumpay. Pagkatapos ng ilang inumin ay ibinigay ni Bob ang kanyang numero ng kwarto na nagmumungkahi na ipagpatuloy nila ang party doon. Nang makarating sila sa silid ay nagpatugtog si Emma ng musika at hiniling kay Dave na maghintay sa kama, habang sinasabi niyang kailangan niyang magpahangin sa banyo. Mukhang sinadya niyang i-delay si Dave na nauwi sa pagkakatulog nito at nag-iwan ng mensahe si Emma sa isang pirasong papel bago tiningnan ang stopwatch ng kanyang telepono. Nang lumabas na pumunta si Emma sa kwarto ni Bob, si Bob ay isa talagang hitman na kakatapos lang ng isang gawain. Itinuturing niyang maswerte siya dahil nakita niya si Anna Peller, ang most wanted na hitwoman. Binigyan siya ni Bob ng numero ng kanyang kwarto kanina hindi para patayin siya, ngunit dahil na-curious siya kung bakit iniwan ni Anna ang pagiging hitman. Ang Sovereign ang grupong nag-post ng bounties na gustong mahuli si Anna na buhay. Ito ay nagsiwalat na si Emma ay talagang isang hitwoman na nagngangalang Anna Peller na dating nagtatrabaho sa grupo ng hitman na tinatawag na Sovereign. Siya ay tumakas at binago ang kanyang pagkakakilanlan dahil ang pinuno ng Sovereign na si Gwen Carver ay hinahabol siya. Napagkasunduan nilang hatiin ang gantimpala na may 60% para kay Bob at 40% para kay Emma. Iminumungkahi ni Bob na magtulungan sila dahil hindi siya nakatali sa anumang syndicate at nagtatrabaho lamang para sa pinakamataas na bidder. Binalaan niya si Emma na kung tumanggi siya ay makikipag-ugnayan siya sa Sovereign at kunin ang pabuya para hulihin siya. Tumanggi si Emma at ipinahayag na ang inumin ni Bob sa bar ay may lason at malapit na siyang mamatay. Dito habang kukunin na sana ni Emma ang kanyang armas, si Dave ay nagising at tumawag para tanungin ang kinaroroonan ni Emma. Subalit bigla na lang nagkamalay si Bob, hindi pala siya nalasan, ay nagtangkang barilin si Emma. Matapos ibaba ang tawag kay Dave, madaling tinapos ni Emma si Bob. Pagkatapos makumplito ang kanyang gawain ay bumalik si Emma sa silid at ipinagpatuloy ang kanyang matalik na relasyon kay Dave. Kinabukasan pabalik sa bahay kasama si Dave at ang kanilang mga anak. Si Emma ay mukhang seryoso habang nagpadala ng mensahe kay Raj.
Ipinaalam sa kanya ang nangyari noong nakaraang gabi at hindi niya pinansin ang paulit-ulit na pagtatanong ni Dave. Sa ilang sandali matapos tumawag si Raj na iniwan si Dave na lalong nag-usisa tungkol sa kung ano ang itinatago ni Emma mula sa kanya. Binalaan si Emma ni Raj na huwag siyang maging kampante dahil baka malaman ang kanyang kinaroroonan. Sa loob ng bahay nakatanggap si Dave ng tawag mula kay Kelly na nagsabi sa kanya tungkol sa pagpatay na naganap sa Royal Grand Hotel at nagpadala sa kanya ng newslink. Nagulat si Dave nang makitang ang biktima ay ang lalaking nakausap nila sa bar kagabi. Nagpapanik na sinabi ni Dave kay Emma na ang balita ay nagpapahiwatig na ang mga pulis ay naghihinala sa isang mag-asawang isang lalaki at isang babae na nakitang kasama ng biktima. Bagaman kumpiyansa na hindi sila ang mga salarin. Gustong makipag-ugnayan ni Dave sa pulisya bago nila makita ang mga ito mula sa CCTV footage. Gayunpaman ang paggamit ng mga peking pagkakakilanlan sa hotel ay lalo lamang silang magmukhang kaina-hinala kung sila ay maituturing na mga sospek. Kalaunan ay hindi itinuloy ni Dave ang kanyang plano at nagpasya silang hintayin muna ang mga pulis na lumapit sa kanila. Nabanggit ni Emma na kailangan niyang sumakay ng isang lokal na flight para sa isang hindi planadong pagpupulong sa kanyang opisina kinabukasan. Sa una ay tumutol si Dave dahil kababalik lang niya, ngunit sa huli ay pumayag din siya. Kinabukasan matapos magpaalam sa kanilang mga anak, ipinaalam ni Dave kay Emma na sasanduan niya siya sa domestic arrival terminal pagbalik niya sa Lunes. Sa sandaling umalis si Emma, patuloy na sinusubaybayan ni Dave ang balita tungkol sa pagpatay kay Bob sa social media. Nakita ng mga pulis ang kanilang mga larawan mula sa CCTV footage ng hotel at ilang sandali lang bago sila nakilala ay lalong nabalisa si Dave at sinubukang kontakan si Emma ng ilang beses. Ngunit nanatiling hindi aktibo ang kanyang telepono sa araw na iyon. Sa nakatakdang pagbabalik ni Emma ay wala na siya saan man sa anumang domestic arrival terminal. Bumalik si Dave sa paradahan, ang kanyang pinakamasamang takot ay nagkatotoo. 2 detective mula sa NYPD ang lumapit sa kanya at dinala siya sa istasyon ng pulisya. Tinanong nila si Dave tungkol sa pagpatay kay Bob Kellerman sa Royal Grand Hotel at kung bakit siya gumamit ng peking pangalan. Ipinaliwanag ni Dave na kakakilala lang niya kay Bob Kellerman at ang peking pangalan ay bahagi lamang ng larong ginagampanan nila ng kanyang asawa na nagpapanggap na mga estranghero. Subalit natagpuan ng mga detective na mahirap paniwalaan ang paliwanag na ito. Ilang sandali matapos pumasok ang isang intelligence agent na nagngangalang Carver at ipaalam kay Dave na ang kanyang asawa ay hindi talaga Emma ang pangalan, ikinagulat ni Dave. Ang babae na naging asawa ni Dave ay ginamit ang pagkakakilanlan ng isang namatay na tao 8 taon na nakaraan at matagumpay na namuhay sa peking buhay sa nakalipas na 7 taon. Ang mga larawan ng kanyang asawa sa Buenos Aires Airport mula noong nakaraang linggo ay ipinakita bilang ebidensya na nagpapaunawa kay Dave na nagsinungaling si Emma tungkol sa pagpunta sa Nebraska. Natuklasan din niya ang tunay na pagkakakilanlan ng lalaking nakilala niya sa bar ay si Derek Worley, isang hitman. Mas natulala si Dave nang malaman niyang hindi si Raj ang company supervisor ni Emma dahil siya ang naghahanap ng mga kliyente para sa kanya bilang hitwoman. Natuklasan din ni Dave na ang kanyang asawa ay si Anna Peller, ang most wanted hitwoman sa buong kontinente. Sa una ay naisip niya na ito ay isang uri ng biro, ngunit naging malinaw na ang lahat ng tao sa silid ay seryoso. Nagmadaling umuwi si Dave at nagsimulang maghanap ng mga lihim na gamit ni Emma. Hanggang sa kalaunan ay natagpuan niya ang isang nakatagong safe na naglalaman ng mga wig at peking pasaporte at mga armas. Nang lumitaw ang mas maraming katotohanan, nagsimulang magduda si Dave sa kanyang asawa, ngunit nais niyang makausap ang babaeng pinakasalan niya bago gumawa ng anumang mga desisyon. Desperadong hinanap niya ito at nilabanan ang mga pagtatangka ng agent na si Carver na halughugin ang kanilang bahay. At kumbansihin siya sa mga kriminal na gawain ng kanyang asawa. Samantala sa Berlin ilang sovereign member ang sumusubaybay kay Emma, habang sinubukan niyang tumakas sa kabila ng mga pagtatangka ni Emma na linlangan sila at ang pagtakas niya mula sa sasakyan ni Raj. Patuloy nilang sinusundan ang bawat kilos niya hanggang sa nagawa niyang itumba ang isa sa kanila. Bagamat matagumpay siyang nakatakas sa komprontasyon sa mga natitirang kaaway, si Raj ay binawian ng buhay matapos pagbabarilin. Sa kabilang banda pagkaalis ng mga pulis, tinawagan ni Dave ang bawat numero sa mga business card na nakita niya sa secret safe ni Emma. Isa sa mga numerong iyon ang nagkonekta sa kanya kay Emma at mabilis na natuklasan ni Dave na nasa Berlin si Emma. Mula sa tawag na iyon sa telepono na hindi pinansin ang babala ni Emma na huwag pumunta sa kanya sa Berlin. Dahil gusto niyang talakayin ang bagay ng personal. Hindi nagtagal matapos na muling magkita sina Emma at Dave sa isang bar sa Berlin. Inamin ni Emma kay Dave ang kanyang nakaraan. Inamin din ang kanyang tunay na pangalan ay Anna, at siya ay sinanay bilang asasin mula pagkabata. Ang kanyang ama isang dating secret agent, ang nagsimula ng pribadong kumpanya ng seguridad ng Sovereign kasama ang intelligence agent. Si Carver ang babaeng nagpakilala kay Dave sa tunay na pagkakakilanlan ni Emma.
Isinama ni Carver si Anna pagkatapos mapatay ang kanyang ama. Nakaranas si Anna ng karahasan mula pagkabata at nakatanggap ng mga taon ng tren para pumatay. Sa una ay naniwala siya sa ibinigay na misyon ni Carver, sa pag-aakalang nilalabanan niya ang krimen sa pamamagitan ng pagtapos ng masasamang tao. Gayunpaman habang siya ay tumatanda, napagtanto ni Anna na lahat ng ito ay kasinungalingan. Habang si Anna ay nasa isang trabaho sa Boston, nakilala niya si Dave na nagparamdam sa kanya ng pagpapahalaga at nagmamalasakit. Sa unang pagkakataon mula sa sandaling iyon nang hinangad ni Anna ang isang normal na buhay. Siya lamang ang kumuha ng paminsan-minsang mga trabaho upang tustusan ang proteksyon ng kanyang pamilya mula sa Sovereign. Sa kabila ng lahat ng mga kasinungalingan, sinabi ni Anna at nagmakaawa kay Dave na maniwala na ang kanyang pagmamahal para sa kanya ay palaging tunay. Pumunta siya sa Berlin para kumuha ng mga pasaporte ng Canada, para kay Dave at sa mga bata para magsimula ng bagong buhay. Ipinangako ni Emma na kapag naresolve na nila ang mga isyu nila sa Sovereign ay hindi na niya gugustuhing maging hitwoman muli. Kahit na nalaman na niya ang lahat tungkol sa kanyang asawa, sinabi ni Dave na mahal niya pa rin siya, gayunpaman naputol ang kanilang muling pagsasama nang biglang dumating ang ilang miyembro ng kalaban, pinalibutan sila at pinatulog. Nang magkamalay si Emma ay napagtanto niyang hindi lang sila ang kinuha ni Carver kundi pati na rin ang kanilang dalawang anak. Si Carver ay nag-alok kay Emma ng pangalawang pagkakataon na sumali muli sa organisasyon. Nag-atubiling pumayag siya sa kondisyon na hindi sasaktan ni Carver ang kanyang mga anak. Tinanggap ni Carver at inutusan si Emma na tapusin si Dave. Dahil hamarang siya kay Emma at dadalhin ni Carver ang kanilang mga anak sa Sovereign. Si Emma pagkatapos ay dinala si Dave sa kakahuyan at ipinaalam sa kanya na may sniper na nanonood sa kanila. Habang naglalakad sila ay pinag-iisipan ni Emma ang kanyang plano, bigla niyang binaril si Dave dahilan para matambo siya. Nang isa pang miyembro ng organisasyon ang kinumpirma sa pagkamatay ni Dave. Habang sinusuri ng babae ang katawan ni Dave, inatake siya ni Emma nang may hamarang na puno sa pagtingin ng sniper. Matapos patayin ni Emma ang babae, si Dave nagkamalay na lumabas na minor injuries lang ang naidulot ni Emma. Nagawa rin ni Emma na tapusin ang sniper. Si Emma at si Dave ay tahimik na lumapit sa gusali kung saan naroon ang kanilang mga anak. Matapos ibagsak ang isa pang gwardya na sina Emma at Dave ay naghati sa kanilang mga gawain. Ililigtas ni Dave ang kanilang mga anak habang haharapin ni Emma si Carver sa loob ng Sovereign Building. Si Emma ay humarap sa natitirang alipores ni Carver sa isang mapanghamong paghaharap, hanggang si Emma ay napatamba silang lahat. Sa kabilang banda si Carver na nagtatangkang tumakas ay nagulat nang makasalubong niya si Emma. Pagkatapos ay tinapos ni Emma si Carver, at dahan-daang lumayo si Emma. Bumalik siya sa gusali upang muling makasama ang kanyang maliit na pamilya. Nagpapakita ng kanyang pagpayag na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang protektahan sila. Kahit na nangangahulugan ito na isakripisyo ang kanyang sarili. Pagkatapos magtiis ng ilang nakakapagod na araw, nakahinga ng maluwag si Emma nang makitang ligtas ang kanyang mga anak at bumalik na sa normal nilang buhay pamilya tulad ng dati.